Magandang umaga mga kaibigan, mga kalapa. So, ako ay isang excavator operator, hydraulic excavator operator. Sa ngayon po, ang hawak ko is Hyundai wheel type. So, wheel type po gamit ko ngayon. At bawat equipment po, bawat excavator, hydraulic excavator, may kanya-kanya po dapat na work site dyan. Sa ganang akin po. Karamihan po sa wheel type, kalimitan sa wheel type is ginagamit ko sa mga patag. At hindi man sementado, rock road man, lupa, pero patag at tuyo. Pero dito po sa area namin, kalimitan, kaya po sa nakikita nyo, isang ginagamit po siya sa mga area na tulad nito. Tulad yan, kung makikita nyo, dinedemo ko sa inyo, ayan o, yung daan po is lupa at napasa. Dito po sa area ko ngayon is minimal pa lang tong ano na to, basa lang kasi ulan. Pero yung ibang area po rito, sa trabaho namin, sa site namin, halos karamihan dito is wheel type excavator, is malala pa po rito yung putik. Minsan no, is talagang lubog yung 4 na gulong mo, ay yung 8 gulong, at hirap po siyang tumakbo. Para sa akin po, sa ganang akin, bilang isang operator ng isang excavator at sa mga wheel type, eh parang hindi po maganda na yung equipment po is hirap mag-travel, no? Lalo na kung halimbawa, tignan nyo to, siyempre sa dulas, persado siya, tulad yan, kung nakapansin nyo, ito minimal lang kasi ito eh. Ito yung tulad ng ibang area na ginagalawan ng iba na halos lubog ang kalahati ng gulong. So yan, di ba? Ngayon, hirap siyang siyang tumakbo, persado. So kailangan tutulungan mo siya ng kanyang bakit. Tulungan mo siya, atakin mo yung sarili niyang katawan, ayan, para umabante lang siya, para makalusad ka, kasi nga basa. May ibang area rito na talagang halos lubog talaga yung gulong mo at mahirapan kang mag-atrasabante o yan, tulad yan, so pulas basta, so kakamutin mo na lang siya, gano'n, nakapasok ka lang. Na para sa akin is hirap yung equipment at persado. Pero minsan ito nga mahirap para sa ating mga operator, na kahit alam natin tama tayo, ay nagiging mali tayo sa mata ng nagpapatrabaho. Lalo na kung nasa rental ho tayo, alam ho natin na mali, na pwedeng may masira o mahirapan ang isang equipment. Ngayon, pag sinabi natin kung sa nagpapatrabaho is napapagalitan pa tayo, lalo na ho sa rental, ay napapasama pa ho ang operator, na irereklamo na mali. Halimbawa ay sumunod, matigas ang ulo, hindi sumusunod sa utos ng supervisor o engineer, pero nasa tamang side ang operator dahil alam niya na hindi kakayanin ng equipment. Pero napapaliwala yun dahil sa mga nagpapatrabaho na ipinipilit kung anong gusto. Kapag hindi mo sinunod, ballpen lang ang katapat mo, is marereport ka na. So ikaw ang na-operator na tinitignan mo lang yung area ng trabaho at yung ikabubuti na equipment mo, kung yan ba ay hindi delikado, ikaw ngayon napapapasama. Wala kang mapuntahan pag hindi ka sumunod, mapapasama ka, irereklamo ka sa amo mo na walang due process, mapapagalitan ka, kahit mga tuwiran ka is hindi ka papakinggan. Pag naman sinunod mo ang utos ng isang nagpapatrabaho at nagkaroon ng conflict o nagkaroon ng problema, iiwanan ka naman ngayon sa ere. Mag-isa ka ngayon nagigisahin. Yun ho ang mahirap sa pagiging isang equipment operator. Na pag nagkaroon ng bulilyaso, kahit pinilit pa ng nagpapatrabaho na ayaw ng operator, ay walang kamagawa kundi sumunod, ikaw ngayon ang maiipit. Kasi lahat ng nag-utos sa'yo na matataas ang posisyon, maghuhugas kamay. Kawawa ang isang operator. So yun lamang po, sa
susunod kong video, tatalakayin ko po ang iba't ibang gawi at iba't ibang sitwasyon sa loob ng isang site ng isang operator ng heavy equipment, especially ng excavator operator. So yun po muna sa ngayon, ito yan lang po muna may share ko. Kung meron pong mali sa mga sinabi ko, feel free to comment. Willing naman po akong ma-correct kung mali po talaga ang sinabi ko. So yun lamang po, sana nagustuhan yung video ko. Maraming salamat, bye bye.